Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ako nga po muli, si Arian Kirkes, mula sa The True Light Church, UR, Leyte. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay kung paano maging positibo sa buhay. Ngayon, dedirektahin ko na lang po kayo. Wala na pong ibang paraan para tayo ay maging positibo sa buhay, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yes po, tama po kayo ng inyong narinig. Dahil ang tunay na pag-asa, tunay na kagalakan, at tunay na kapayapaan ay sa Kanya lamang matatagpuan. Now, if you wanted to have a positive outlook in life, you have to come to Jesus, surrender your life to Him, and accept Him as your personal Lord and Savior. And of course, meron pa akong dalawang bagay na gusto pong i-share sa inyo upang magkaroon tayo ng positive outlook o maging positibo po tayo sa ating buhay despite the many challenges that you're encountering in our life. Or it could be, diba, kung mapapansin po natin, mapa sa social media, naku, napakarami po dyang rants, usapang hiwalayan, mga negative, at marami pa pong mga issues and concerns na nag-raise ngayon sa mundo natin. Ngayon, unang bagay po na dapat nating maalala, fix your eyes to Jesus. Yes, you have to turn your eyes to Jesus. Gaya nga po ng sinabi sa Hebreo, chapter 12, verse 2, that we should fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Gaya na lang po kasi, say for example sa akin, minsan kapag tumitingin ako sa laman ng wallet ko, naku, nagdidilim agad yung paningin ko, considering na napaka-limited na ng aking finances. But when I fix my eyes to the heavens and to the Lord, I am full of hope. Alam ko na kahit na limited man yung aking finances, ang aking Diyos na sinasampalatayanan ay ang aking great provider. So you see, kung saan mo kasi itinutuon ang iyong mga mata, ay siya din namang nagiging laman ng iyong isipan at ng iyong puso. So you have to be careful kung saan mo itinutuon ang iyong mga mata. But God is reminding us, ituon natin yung ating mga mata sa Kanya. And surely, when we fix our eyes to Him, mapupuno ang ating puso ng pag-asa, ng kagalakan, knowing that our God will never leave us nor forsake us, dahil siya ang Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. Pangalawa naman po, syempre, huwag natin kakalimutan na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. More often, di ba, lagi na lang tayo nagre-reklamo patungkol sa mga bagay na wala na tayo o baka doon sa mga bagay na problemang dumadating sa ating mga buhay. But if you can still remember, sinabi ng Panginoon sa Filipos chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ano daw po yung gagawin natin? Hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. So you see, the verse started with, do not be troubled. Huwag tayong mabalisa. No? Huwag tayong mababalisa. Sa halip, instead na mabalisa tayo, ang dapat daw po natin gawin ay lumapit sa Diyos, manalangin at manalangin ng may pagpapasalamat. Now, if we are asking the Lord na, Lord, bigyan niyo po ako ng puso na laging handang magpasalamat. Believe me, yung outlook mo in life is magbabago. Dati, lagi tayo nagre-reklamo patungkol sa wala ng pera, wala na yung mga bagay na kailangan natin, mga negative na nangyayari sa atin. Pero kapag naging mapagpasalamat tayo sa kung ano man yung meron tayo at wala tayo, that changes our heart. And gaya nga rin ng sinabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians na it is the will of God na tayo ay maging mapagpasalamat. So, hindi po ba nakarapat-dapat pasalamatan na nakakagising pa po tayo sa umaga? At hindi lang po yun, nagigising tayo ng kompletong ating pangatawan, tayo po ay may kalakasan, nakakasama pa rin po natin yung pamilya natin, nagagamit pa rin po natin yung katawan natin o yung mga bagay na mayroon tayo. Meron tayong tahanan na masisilungan. So, napakaraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, huwag nating kakalimutan na we should be thankful of all the things that we have and we do not have. Hindi po ba dapat ipagpasalamat na wala tayong mga sakit o hindi kaya wala tayong na-experience or aksidente, di ba?
So, dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, if we wanted to have a positive outlook in life, so we have to first fix our eyes to Jesus. Itoon mo yung mga mata mo sa Panginoon. Dahil nasa Kanya ang tunay na pag-asa, tunay na kagalakan, at tunay na kapayapaan. And of course, kailangan nandoon din yung pusong mapagpasalamat. Dahil kailangan nating mapanatag, knowing that our God na sinasampalatayanan ay may kontrol ng lahat ng bagay, hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya naman, kapatid, kaibigan, do not forget, fix your eyes to Jesus and of course, be thankful of all the things that you have. God bless po kapatid!